Paalam! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman ang inyong one and only Mama Mia. And syempre, today is the day that the Lord has made. Charot lang. Hindi naman, oo. Today is another story na pagsasaluhan natin. Syempre, alam kong excited na naman kayo, 'di ba? Tulad ko. Pero bago ang lahat, nako, thank you nga pala sa mga nanood ng ating kwento yesterday, the other day. And lalong-lalo na yung mga nagmumukbang pa talaga, lalo na yung mga panibago nating mga subscribers, yung bago pa lang na nadidiscover itong ating channel at binabalikan yung iba nating mga kwento. Maraming salamat po. At kung ikaw, hindi mo pa narinig yung iba nating mga kwento, nako, more than 400 stories na po ang ating na-upload dito sa ating channel. Kaya marami po kayong pwedeng balikan kung sakali mang matapos nyo na itong pakinggan. Tapos medyo nangangailangan pa kayo ng panibagong kwento na maririnig, medyo kailangan nyo pa na merong pakikinggan habang may ginagawa, 'di ba? Kasi hindi natin namamalayan yung oras kapag may pinapakinggan tayong nakakaaliw eh. Kaya gawin niyo na lang akong background. Ayos lang sa akin 'yon, 'di ba, Elizabeth? Ginagawa mo ba akong background, Elizabeth? Hello nga pala kay Angel. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hello rin kay Veron Amparo. Thank you so much, Madam Veron, na lagi ka pong nakikinig sa atin at syempre nagko-comment. Oo, yung iba talaga grabe makapag-comment. Wagas, as in todo-todo. Ano pa siya? Hanggang bones yung mga salita na nababasa ko mula sa inyo. Talagang ginagawa niyo talagang seryoso yung inyong mga comment. Meron talaga kayong mga payo. Maraming salamat po. Alam kong yung ating mga tagapakinig at tagapaghatid or tagapagbigay ng kanilang mga sariling kwento, yung mga letter senders natin, nakikinig po yan. Pati na sa mga sarili nilang kwento. May isa nga tayong nag-comment talaga sa kaniyang mga tagapayo ng kwento niya. Hi kay Glerem, maraming salamat sa pakikinig. Joyce Balite, thank you so much. Abigail Tenorio, Chazi Chai. Hi Chazi Chai, mukhang medyo may ilang araw na kitang hindi nababati. Hello sa'yo. Hi kay Maria Cassandra, maraming salamat. Gimaras Girl, Bingzai Cabo, thank you so much sa pakikinig. Veronica Ignacio, hello sa'yo. Maraming salamat. Hello naman kay Princesita Meralies. Maraming thank you sa pakikinig mo. Rose Kalang, hi. Hi din kay Delia Irinco. Maraming salamat. Beth Katabay, hi Madam Beth. Thank you so much sa pakikinig mo. Hello rin sa tagapakinig natin na si I'm Not Safe. Grabe naman ang mga comment nyo, Kalasyo, maraming salamat. Tomato Farm in Korea, maraming salamat sa'yo. Gail Easy, Christina Season, Luna Lollipop, Mary Jane Bo, maraming thank you sa'yo. Hi din kay Bini Gwenchana. Gwenchana, maraming salamat sa pakikinig. Rose Jean Cabayoyo, salamat po. Riza Lopez, maraming salamat sa pakikinig. Irene May Giganto. Julie Ann Ramilo, hello din kay Zoe Arki Gardoche. Maraming salamat. Josephine Valerio, all the way from Barangay San Isidro, Sampalucan, Taytay, Rizal. Maraming salamat po. Hi din kay Johnny Imhare, maraming salamat sa pakikinig. Hello daw, shout out sa kanyang family all the way from Cebu City. Loida Abilido from Riyadh, Saudi Arabia, maraming salamat. Fifth, Rioso, thank you so much. Marilu Basmayor, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig na andyan talaga lagi para sa atin. Thank you so much po talaga, at walang pagsidla ng kasiyahan na nararamdaman ng aking puso sa tuwing kayo'y nandito at hindi po tayo iniiwan. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. At syempre, ang kwentong ating papakinggan for today's video ay bongga naman talaga. Pinadala ito sa atin nun pang medyo matagal na. Ewan ko, bakit hindi ko to nakita? Kasi natabunan ata ng mga ibang kwento. So eto na, huwag na nating patagalin pa. Atin na pong simulan ang paborito nating programa, ang Dear Mama Mia. May mga taong ipinapadala
ang may kapal para tayo ay tulungan sa mga laban natin sa buhay. May mga tao naman na ipinapadala para maging leksyon para tayo ay mas maging matatag. Meron ding ipinapadala para lang bigyan tayo ng pag-asa. You have not only made my life better, but you also made me a better person. You are my greatest blessing. Dear Mama Mia, good day po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng programang ito na hindi lang nakakapagbigay saya, kundi nakakapaghatid rin ng mga aral sa lahat ng mga tagapakinig. Pasensya na po kayo, Mama Mia, kung hindi mo man masyadong maintindihan ang nilalaman nitong aking sulat. Isa po kasi akong Cebuano at hindi rin po ako magaling pagdating sa pagkukwento ng ganito. I am 38 years old at itago nyo na lamang ako sa pangalang Paul. 19 years ago, Mama Mia, I met Aya sa isang okasyon. A baby girl. 8 years old pa lamang siya noon. Maputi, medyo blonde ang hair, may mahahabang pilik mata, hindi naman masyadong matangos ang ilong na nababagay lamang sa shape ng kaniyang mukha. Ang ganda-ganda-ganda niyang bata. Parang gusto ko siyang laging alagaan. Parang I felt the urge to protect her as if she is my little sister. Kilala ko ang mga magulang niya dahil kapitbahay namin sila bago namin napiling lumipat ng bahay. O kapitbahay namin sila sa nilipatan naming bahay pala. Tahimik akong napadasal noon na sana magiging maganda at punong-puno ng saya ang future ni Aya. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit gano'n na lang ang epekto ng batang yun sa unang tingin ko pa lamang sa kanya, Mama Mia. Pero syempre, hindi ko yun masyadong binigyan ng pansin. Binaliwala ko na lang ang nararamdaman kong yun. House blessing kasi namin ng gabing yun, Mama Mia, sa probinsya. At mahigit 4 na oras ang biyahe patungong syudad kung saan ako nag-aaral. Kinabukasan ay bumalik na ako sa city dahil may pasok ako sa paaralan nung araw na yon. Siya nga pala, Mama Mia, wala po akong girlfriend nung pagkakataon na yon. Pero hindi naman po sa pagmamayabang. May itsura naman daw ako according sa mga taong nakakakilala at nakakakita sa akin. 5'10" ang aking height, kayumanggi ang aking balat. Hindi rin ako mataba at hindi rin naman ako payat. Sakto lang ang aking pangangatawan. Siyempre, Mama Mia, makakapal din ang kilay ko at laging sinasabi ng karamihan na nakakaakit raw ang aking mga mata. Dark, tantalizing, and expressive eyes daw ang meron ako. Matangos din naman ang ilong ko na lagi na lang pinupuri sa akin. Pero Mama Mia, para sa akin ay naging normal na lang din ang mga sinasabi ng ibang tao. Baliwala kasi sa akin ang aking itsura. Para sa akin noon ay wala po akong kakaiba kumpara sa iba kahit na laging sinasabi nila na gwapo daw talaga ako, lalong-lalo na sa standards ng mga Pilipino. Sinasabi nila na parang di naman daw ako aware sa aking itsura. Sinasabi nila, Mama Mia, na ang kagwapuhan ko raw ay itinatago ko lamang at hindi ko naman napapakinabangan. Lagi nga akong nakakatanggap ng mga love letters. Lagi din akong pinapasign ng slum book o di kaya naman ay autograph na usong-uso sa kapanahunan namin noon. Pero lagi akong nati-turn off, Mama Mia, sa mga babaeng unang nagpapahiwatig ng pagkakagusto at interes sa akin. Hindi naman po sa pagmamanyabang pero ayaw ko talaga sa mga babaeng
Walang ka-Maria-Maria Clara ang pangangatawan o ang pag-uugali. Ayoko po sa mga babaeng nauuna na nagsasabi o nagpapakita ng pahiwatig ng pagkagusto sa isang lalaki. Pero isang gabi, Mama Mia, hindi ko inaasahang makakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Isang pagkakamali na nakakapagbago ng buhay ko. Kakalibing lang ng aking ama nung mga panahon na yon. Binawian ng papa ko ng buhay dahil sa sakit niyang hypertension o high blood sa karaniwang mga Pilipino. Napakalungkot ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. At sakto namang inaya ako ng isa sa mga kaibigan ko na mag-inuman para naman daw kahit papaano ay gumaan-gaan ng aking pakiramdam. At para kahit papaano ay makalimutan ko kahit sandali lamang ang sakit ng aking mga pinagdadaanan. Dito ko nakilala si Ish, Mama Mia. Pinsan ng kaibigan ko na naging kasama namin na uminom nung gabing yon na inaya niya ako. At dahil sa hindi naman talaga ako sanay na uminom ng marami. Ako kasi, Mama Mia, ang tipo ng lalaki na umiinom lang ng 1 hanggang 2 shot. Hindi po lumalagpas doon dahil hindi ko naman po nakasanayan ng magpakalasing. At dahil sa hindi sanay sa inuman, ay nalasing ako agad nung gabing yon. Hindi ko na matandaan ang mga pinaggagawa ko dahil siguro sa sobrang kalasingan. Nagising na lang ako kinabukasan na nakayakap na sa akin si Ish, Mama Mia. Wala na kaming mga saplot sa aming katawan. Gulat na gulat ako dahil hindi ko naman matandaan na inaya ko siya na may mangyari sa aming dalawa. Nagulat ako dahil hindi ko naman matandaan na ako ang nagbigay sa kanya ng pahiwatig at hindi ko naman po natandaan na nagkagusto ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Gulat na gulat akong nagising at nagulat din si Ish nung napabalikwas ako ng bangon dahil nga nakita ko ang mga itsura naming dalawa na nakahubot-hubad na. Ano ba? Natutulog pa yung tao, ba't ang likot-likot mo? Sabi niya. Ano to? Anong nangyari? Ano pa? Hindi mo ba matandaan? Uy, wag kang ganyan na. Wag kang ganyan, Paul. Ang daming nagkakagusto sa akin tapos ikaw i-deny mo? Tingnan mo nga yung mga itsura natin. Mama Mia, dun ko napansin na parang hindi man lang po naasiwa si Ish na nakikita ko pa rin ang kahubaran niya. Ni hindi man lang siya nag-effort na takpan ang kanyang kahubdan na nakabuyang niyang sa akin sa pagkakataong yon. Pero imbis na ganahan ako sa nakikita ko ay natakot pa ako. Paano ba namang hindi ka matatakot may nangyari sa inyo ng isang babaeng hindi mo naman masyadong kilala at hindi mo pa natatandaan ang nangyari sa inyong dalawa? Ish, wala lang yun ha. Wala lang yun. Tawang-tawa pa siya, Mama Mia. At ang sabi niya, umalis na lang daw ako. Ang sabi niya, magbihis na lang daw ako dahil inaantok pa raw siya. Pilit kong kinakalimutan ng araw na yon. Hindi naman po ako ang tipo ng lalaki na mahilig po talaga sa mga babae. Hindi naman po ako ang tipo ng mga lalaki na pinagmamalaki pa talaga sa barkada o sa mga kakilala nila na may nagagalaw silang babae sa kama. Ako po ay masasabi kong medyo may pagkakonserbatibo po akong lalaki. Medyo ayoko po sa mga ganong uri ng relasyon. Yun bang kama-kama lang? Hindi po ako ganun, Mama Mia. Kaya nabother talaga ako sa mga nangyari sa aming dalawa ni Ish kahit na ang totoo ay hindi ko naman natatandaan na may nangyari talaga sa aming dalawa. Pero Mama Mia, ang hindi ko inaasahan ay magkakaroon pala ng malaking bunga ang pangyayaring yon. Oo, Mama Mia. Sa kasamaang palad, hindi ko nga maintindihan at hindi ko nga maalala kung nag-enjoy ba ako sa ginawa namin ni Ish ay nalaman ko na lamang na buntis na ito.
Lumipas po kasi ang 2 buwan mula nung may mangyari sa amin, ay si Ish na mismo ang lumapit sa akin at siya na mismo ang umamin na nabuntis ko raw siya. Sa kapanahunan namin noon, Mama Mia, hindi po katulad ngayon na parang normal lang na bagay ang pagkakaroon ng isang babaeng nabuntis ang isang lalaki. Para bang wala na ito at baliwala na lang ito sa iba. Sa amin po noon, Mama Mia, ay hindi. Malaking iskandalo po kapag nakabuntis ka o nabuntisan ka. Kailangan mo talagang panagutan ito. Hindi totoo noon, Mama Mia, na kailangan tsaka lang kayo magpakasal kung meron kayong nararamdaman sa isa't isa. Hindi po ganun dati. Mas importante po sa panahon namin noon ang responsibilidad. Kaya kahit wala naman kaming pagmamahal na nararamdaman ni Ish sa isa't isa, Mama Mia, ay kailangan ko talagang panindigan at panagutan ang pagbubuntis niya. Hindi ngayon na mas parang liberated ng mga tao. Hindi ngayon na parang mas malawak na ang pangunawa at konsiderasyon ng lipunan sa mga taong nagkasala at nagkamali lamang. Ang totoo niyan, Mama Mia, nung malaman po namin na nabuntis ko si Ish, alam ko na. Alam ko nang matatali na ako sa kanya. Alam ko nang wala na akong magagawa kundi ang panagutan ang isang pangyayaring hindi ko naman natatandaan. Agad-agad kong sinabi sa mga magulang ko ang totoo. Mama Mia, nadismaya sila sa akin. Siyempre, sino ba namang mga magulang ang hindi madidismaya kung nag-aaral pa lang ang kanilang anak tapos nambuntis na ng babae? Pero wala naman akong magagawa noon kundi aminin sa mga magulang ko ang totoo. Wala namang ibang makakatulong kasi sa akin noon kundi ang aking mga magulang. Nung malaman nga nila, kahit nadismayado sila ay wala silang magawa kundi ang panagutan daw namin ang aking ginawa kay Ish. Agad-agad kaming namanhikan at kinasal ni Ish sa isa't isa, Mama Mia. Walang naging pagtutol ang mga magulang namin. Bagkus sila pa talaga ang nagdesisyon na ipakasal kami sa isa't isa bago pa man tuluyang lumaki ang tiyan ni Ish. At sa isang iglap nga, Mama Mia, napakabilis ng mga pangyayari. Naging isang ama at asawa ako kaagad. Isang pangyayari na hindi ko naman kailanman inisip na mangyayari sa akin. Isang trahedya yun para sa akin, Mama Mia. Hindi ko man lang naranasan ng magkaroon ng isang normal na relasyon. Oo, sure, may naging girlfriend ako nung high school ako pero puppy love pa lang naman yun. Hindi naman ganun yun kaseryoso. Kung seryosong pagkikipagrelasyon ay kailanman hindi ko yun naranasan. Dahil wala naman kaming relasyon ni Ish nung may nangyari sa amin at wala din kaming relasyon nung nagdesisyon ng mga magulang namin na ikasal kami sa isa't isa. Nakasal kami nang hindi man lang dumaan sa panliligaw, hindi man lang dumaan sa pagbo-boyfriend. Pero gayon pa man, dahil tinuruan kami ng aming mga lolo at lola na maging responsableng tao, tinuluan kami ng aming mga magulang na kahit ano pa man ay matuto kaming tanggapin ang lahat ng mga consequences sa lahat ng mga desisyong gagawin namin. Kaya inisip ko noon, Mama Mia, di na baling hindi ko naranasan ng magkaroon ng karelasyon. Di na baling hindi ko naranasan ng mga normal na bagay na nararanasan ng mga teenagers na katulad ko o ng mga kabataan na katulad ko. Ang importante ay maging isang mabuting ama ako sa magiging anak namin ni Ish. At dahil nga nag-aaral pa kaming pareho noon ni Ish, Mama Mia, ay kumuha na lamang kami ng tagabantay ng baby namin nung naipanganak na ito. Pareho lang pala kami ng edad ni Ish, Mama Mia. Kasi pareho lang din kami. At kaidaran niya lang din yung pinsan niya na kaibigan ko na nakainuman ko nung gabing yon, nung gabing nadisgrasya ko nga si Ish. Pareho rin kami ng kursong kinukuha ni Ish. Huli na rin nung nalaman ko, Mama Mia, na matagal na pala akong gusto ni Ish.
Huli na nang malaman ko na siya pala ang kulit ng kulit sa pinsan niya na ipakilala kami sa isa't isa. Siya pala ang laging nangungulit sa kaniyang pinsan na i-introduce siya sa akin dahil matagal na niya akong gusto. Huli na nang malaman ko, nang napagtanto ko, nang naisip ko, na baka nga plinano ni Ish ang lahat ng nangyari sa aming dalawa. Huli na nang naisip ko ang realization na yon, Mama Mia. Na plinano ni Ish siguro na may mangyari sa amin. Na plinano niya siguro na mabuntis siya. Na siguro nung gabing may nangyari sa amin ay hindi naman totoong pareho kaming lasing. Siguro siya ay nasa katinuan pa pero ginusto niya talaga ang bagay na yon. Pero kahit na anong gawin ko ay wala naman na akong magagawa. Kasal na nga kami, di ba? Tapos na ang laban. Natali na ako sa kanya at wala na akong magagawa pa kundi panindigan na lang ang pagiging mag-asawa naming dalawa. Kahit pa nga sa likod nito, Mama Mia, ay ang isang napakalaking katotohanan. Napakalungkot na katotohanan na kahit anong gawin ko, wala talaga akong maramdamang espesyal para kay Ish. Ang akala ko noon, Mama Mia, ay pareho kami na hindi mahal ang isa't isa. Pero napansin ko na lamang nakakaibang mag-alaga sa akin si Ish. Napansin ko na lamang na nung ikinakasal pala kaming dalawa, ay masayang masaya siya. Habang tinitigan ko po ang mga larawan na kuha sa aming kasal ay nakikita kong genuine naman pala ang mga ngiti ni Ish. Hindi katulad ko na malungkot nung araw ng kasal namin dahil forever na akong matatali sa isang babaeng hindi ko naman mahal. Mama Mia, hanggang sa lumipas ang mga taon, nakapagtapos na rin kami ng pag-aaral ni Ish. Sinuportahan naman kasi kami ng pareho naming mga magulang dahil hindi naman po sa pagmamalaki, pareho naman pong may kaya ang bawat naming pamilya. Kaya nakapagtapos nga kami at nakahanap na rin ng stable job na aming mapagkakakitaan. Hanggang sa nagdesisyon na nga kami ni Ish na sa syudad na lang kami manirahan dahil bukod sa taga rito si Ish, Mama Mia, ay dito naman po ang aming mga trabaho. Dito ang kailangan naming gawin. At nung mga panahon na yon, ang pamilya at mga magulang ni Ish ay nag-migrate na rin sa USA. Kaya naman, ipinagkatiwala na sa amin ng mga magulang niya ang bahay nila. Hindi na kami nag-upa pa ng bahay, Mama Mia, kaya napakalaking tipid din yun, lalo na kapag sa syudad ka ay mahal talaga ang upa ng mga bahay. Maganda ang bahay ni Ish at malaki. Komportable kami, Mama Mia. Dahil meron din kaming mga 2 working student na tinutulungan noon. Yung mga working student, syempre, ay nagsisilbi sa bahay namin. Tagalinis, tagalaba minsan at tagaluto. Ang kapalit nun, syempre, bukod sa kanilang sweldo, ay pinapaaral namin sila. Isang araw, Mama Mia, napatawag ang mama ko sa akin. Iniimbitahan niya kami dahil piyesta yun sa aming probinsya. Ayaw ni Ish na pumunta doon, Mama Mia. Hindi naman kasi mahilig sa probinsya si Ish. At isa pa, sabi niya, ayaw niya raw na mag-leave sa trabaho. Gusto niya raw na makapagtrabaho ng maayos, kaya ako na lang ang umalis at ako na lang ang nag-leave para makapunta doon sa aming probinsya. Nagmotor lang din ako noon, Mama Mia, kaya medyo mahirap ang biyahe, pero ang totoo ay nakaka-relax naman, lalo na kapag bumabiyahe kang mag-isa. Siguro nga dahil wala naman akong nararamdaman na pagmamahal kay Ish, ay isang malaking kaginhawaan sa akin kapag hindi kami nagsasamang dalawa. Pakiramdam ko kahit sandali ay nagkaroon ako ng mumunting kalayaan. Isang kalayaan na maagang nawala sa akin dahil nga sa disgrasyang nangyari sa aming dalawa ni Ish. Pagdating ko doon sa lugar namin, Mama Mia, ay may nakatawag ng aking pansin. Isang dalaga. Ang ganda-ganda niya. Mama Mia, tinitigan ko siya at habang nakatitig ako sa kanya ay unti-unting nagbabalik sa alaala ko kung sino ang dalagang yun. Hindi ako maaaring magkamali.
Hindi ako pwedeng magkamali dahil hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin ang kabuuan ng kanyang mukha. Kahit pa nga malaki ang pinagbago ng kanyang katawan at syempre naging dalaga na rin ang kanyang pagmumukha, ay hindi naman maipagkakaila roon na kasing ganda pa rin niya ang batang naaalala ko. Yun ay walang iba kundi si Aya. Lalo siyang gumanda sa suot niyang white dress, Mama Mia. Para siyang napaka-inosente. Napakaganda niya. Napatitig ako sa kanya at hindi ko namamalayan na nakatingin na rin pala siya sa direksyon ko noon. Nung makita ko nga at magtagpo ang aming mga mata, ay nginitian lamang namin ang isa't isa. Nang gabing yon, Mama Mia, ay magkasama kami ni Aya na namasyal. Mas nakilala namin ang isa't isa. Siyempre nung umaga, nung nagkangitian kami, ay lumapit siya sa akin. Tinawag niya akong kuya dahil yun naman ang nakasanayan niyang tawag sa akin. At dahil nga magkakilala kami, ay magkasama kaming namasyal pagkatapos ng fiesta nung gabi na. Doon namin mas nakikilala pa ang isa't isa. Kinamusta niya ako at sinabi ko sa kanya na may asawa na ako. Nabigla naman siya, Mama Mia, dahil wala raw naikwento sa kanyang mama ko. Wala rin pala siyang naging balita sa akin dahil ang sabi niya ay nagwo-working student din pala siya dun sa city kung saan kami nakatira ni Ish. Ang sabi niya ay umuuwi lang daw siya pag may okasyon at bihirang-bihira lang daw talaga yon. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit ko ginawa, pero may something sa akin na nagsasabi at nag-uudyok na kuhanin ko ang cellphone number ni Aya. At yun nga ang ginawa ko. Hindi ko nga napigilan ang sarili ko sa kagustuhan nito na makuha ang cellphone number ni Aya. Agad naman niyang binigay yun sa akin, Mama Mia. Agad naman niyang binigay sa akin ang cellphone number niya kahit na alam niya at sinabi ko sa kanyang katotohanan na may asawa na akong tao. Well, wala naman siguro yung mali siya para sa kanya dahil pagkakaibigan lang naman talaga ang turing namin noon sa isa't isa. Hindi nga ako makatulog matapos naming magkasama ng gabing yon ni Aya. Hanggang sa palagi na kaming magka-text dalawa. Hanggang sa pareho nang natapos ang mga bakasyon namin dun sa aming lugar at pareho nang tapos ang aming oras doon ay pareho na rin kaming bumalik sa syudad. Mama Mia, nung una ay nararamdaman ko pong iniiwasan niya ako. Kahit pa alam ko at binigay naman niya sa akin ang kusa ang cellphone number niya, ay naramdaman ko po na para bang ilang siya sa akin, hindi katulad nung hindi ko pa nasabi sa kanya na may asawa ko. Alam kong ang pagiging may asawa kong tao ang naging dahilan kaya iniiwasan na rin niya ako. Pero ang totoo, Mama Mia, kahit alam kong mali, kahit alam kong hindi tama, ay hindi na maalis-alis sa isipan ko si Aya. Hindi na maalis-alis sa puso ko ang maganda niyang mukha. Sa tuwing natutulog ako ay napapaginaginipan ko na magkasama kaming dalawa. Magkahawak kamay, magkaakbay, magkayakap, na para bang kaming dalawa lang ang nasa mundo. Ang totoo niyan ay gustong-gusto ko talagang natutulog dahil dun ko nakakasama ng malaya si Aya. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan ang naramdaman ko. Hanggang sa niligawan ko na rin talaga si Aya. Pinaparamdam ko na sa mga text message ko sa kanya ang pagkakaroon ko ng malaking pagkagusto sa kanya. Nung una ay hindi siya nagre-reply, Mama Mia. Kapag tinatawagan ko siya ay hindi rin niya sinasagot ang mga tawag ko. Pero desidido ako nung mga panahon na yun. Para na kasi akong mababaliw kapag hindi ko makikita, makakausap o makakasama si Aya. Hanggang sa naisipan ko nang hanapin talaga siya. Maliit lang naman ang syudad. Maliit lang naman ang mundo kaya pihadong mahanap at mahanap ko siya. Nagtanong-tanong ako, Mama Mia, hanggang sa nalaman ko nga kung saan siya nagtatrabaho. Nung nalaman ko yun ay wala akong inaksayang panahon. Pinuntahan ko siya.
Nung una ay hindi niya ako pinapansin, pero gabi-gabi akong pumupunta sa kanya. Gabi-gabi akong nagpapakita at gabi-gabi kong pinapakita sa kanya na ganun ako kainteresado. First time kong manligaw, Mama Mia. Dati kasi na nagkaroon ako ng girlfriend nung high school ay kantsaw-kantsaw lang naman yon ng mga kaibigan ko kaya naging kami. Pero first time ko na manligaw sa isang babae. First time kong magkakaganito sa isang babae. And take note, napakabata pa niya kumpara sa akin. Ang totoo, Mama Mia, never kong naramdaman ng ganitong excitement at ganitong pakiramdam kay Ish. Never kong naramdaman na ganito ako kainteresado kay Ish. Never ko ring napaginipanipan si Ish na masaya kami sa panaginip ko. Alam kong mali man sa batas ng tao at mali siguro sa mga mata ng Diyos, pero masaya talaga ako kapag kasama ko si Aya, Mama Mia. Masaya ako kapag nakakausap ko siya. Nung una ay panay talaga ang iwas ni Aya sa akin. Nung una ay panay ang hindi niya pagpansin sa akin pero naging porsigido talaga ako. Hanggang sa dahil na rin siguro pareho ang nararamdaman namin ay hindi na rin napigilan pa ni Aya na mapalapit ako ng tuluyan sa kanya. At hindi nagtagal, Mama Mia, ay sinagot na rin ako ni Aya. At hindi ko inasahan ang pinagtapat niya sa akin. Ang sabi niya, nung unang araw pa raw na nakita niya ako, kahit na 8 years old pa lamang siya nung mga panahon na yun, ay agad na rin pala niya akong napansin. Agad na pala niyang naisip na gusto niya kapag nagdalaga na siya ay ako ang mapapangasawa niya. Napansin na rin pala niya ako noon, Mama Mia. At sa murang edad niya ay naaalala niya pala ang lalaking pumuri sa kanyang ganda noon. Maganda naman talaga si Aya, hindi lang sa pisikal na anyo, kundi maging kung papaano siya makitungo sa kapwa niya tao. Mama Mia, Aya is very compassionate, very understanding, very generous. Na kahit wala nang matira sa kanya ay okay lang basta makatulong siya sa kanyang kapwa, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. She is really, really beautiful. Hindi lang sa kanyang pagmumukha, kundi maganda rin talaga ang kanyang kaluluwa, Mama Mia. Alam kong malami ang magtataas ng kilay at magsasabing paano nagiging maganda ang isang babaeng nakikipagrelasyon sa may asawa na. Regardless of what you're going to say, regardless kung ano man ang sitwasyon ni Aya kasama ako, Mama Mia, mahal na mahal ko siya at nakikita kong napakaganda niya. Masayang masaya ako kapag kasama ko si Aya. Masayang masaya ako kapag kaming dalawa lang. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay may nangyayari na rin sa aming dalawa ni Aya. At masaya ako dahil pinagbibigyan niya ako. Hindi katulad kapag nagniniig kaming dalawa ni Ish, na parang ang gusto ko lamang ay mailabas ang init ng aking katawan. Kay Aya, gusto ko dahan-dahan. Kay Aya, gusto ko ninanamnam bawat sandali. Gusto ko ninanamnam ang bawat balat niya. Mama Mia, lahat ng pangamba ko, lahat ng mga problema ko, lahat yun nawawala kapag si Aya ang kasama ko. Lahat din ng mga iniisip ko, Mama Mia, na hindi maganda ay parang napapalitan ng magandang alaala at magandang pangarap sa hinaharap kapag si Aya ang kahawak kamay ko. Napakamaalaga at maasikaso ni Aya. Kung anong ikinaganda niya, Mama Mia, ay ganun din ang ikinaganda ng ugali niya. Napakamaalalahanin niya sa akin. Lagi siyang nagtatanong kung kumakain na ba ako. Pinagluluto niya rin ako, Mama Mia. At minsan pa nga ay pinagbabaunan niya ako. Minsan pa nga kapag pinupuntahan ko siya at kinikita ko siya, ay may dala talaga siyang pagkain o di kaya naman ay maiinom ko. Lalo pa't lagi niyang sinasabi sa akin na baka raw napagod ako sa biyahe.
Baka raw napagod ako sa pagdadrive. Lagi akong inaalala ni Aya. Lagi niya akong inaasikaso at inaalagaan. Kung tutuusin ay housewife material naman talaga si Aya. Ibang-iba sa asawa kong si Ish, Mama Mia. Si Ish kasi palibhasa ay lumaki sa isang pamilyang maganda ang estadong pinansyal. Lahat ng kanyang gusto ay nakukuha niya. Hindi rin sanay si Ish, Mama Mia, sa mga gawaing bahay. Hindi katulad ni Aya. Sanay na sanay sa mga gawaing bahay. Sanay na mag-alaga. Sanay na magmahal. Si Ish kasi ay sanay na pinagbibigyan lahat ng gusto niya. At isa pa, Mama Mia, napakamaluho, napaka-materialistic ni Ish. Kapag merong labas na magandang bag, na magandang sapatos, dapat meron siya agad. Kapag merong mga bagong restaurant na nakabukas, dapat nakapunta siya agad. At mahilig din pong bumarkada si Ish. Kahit pa mag-asawa na kami, Mama Mia, ay hindi yun nagbago sa kanya. Mahilig siyang gumala. Nagbabakasyon nga siya kasama ang kaniyang mga kaibigan. Hindi ko naman siya pinipigilan dahil alam ko na gano'n naman talaga ang kinasanayan niya. Ayoko rin napigilan siya dahil ayokong dumating ang punto, Mama Mia, na siya rin ay pipigilan ng mga gusto kong gawin. Kapag walang trabaho si Ish ay lagi siyang wala sa bahay. Lagi siyang nandun sa mga kaibigan niya. Kung hindi nagsha-shopping ay gumagala, nagbabakasyon, nagro-road trip o nag-iinuman. Hindi naman ganun si Aya. Si Aya ay mas gusto niyang nasa bahay lamang. Mas gusto niyang kapag wala kaming ginagawa ay magkasama kami, nagluluto, nagyayakapan habang nanonood ng TV. Extrovert si Ish, samantalang introvert naman si Aya. Katulad ko na isa ring introvert. Kaya hindi ko talaga mapigilan na mas lalo talaga akong mahulog kay Aya. Unang-una siya naman talagang mahal ko. At mas lalo ko pa siyang minamahal dahil sa maganda niyang pag-uugali. Dahil sa maganda niyang pinapakita sa akin. Dahil sa maganda niyang sinasabi sa akin. Mama Mia, walang ibang nakakaalam sa relasyon naming dalawa ni Aya kundi kami lamang dalawa. Naiintindihan naman niya na kailangan naming itago ang kung anumang meron kaming dalawa. Dahil nga, hindi naman pwedeng malaman ng iba ang tungkol sa aming relasyon kasi may asawa akong tao at naiintindihan niya yon. Ang hindi ko rin gusto, Mama Mia, ay baka malaman pa ng anak namin ni Ish ang sitwasyon ko, ang sitwasyon namin ng kanyang ina. Ayoko ring maapektuhan noon ang pag-aaral niya sa sitwasyon namin ni Ish. Lalong-lalo na kapag malaman niya na meron palang ibang minamahal ang papa niya. Hanggang sa isang araw, Mama Mia. Isang araw ay kinumpronta ako ni Ish. Tinanong niya ako kung sino ang pinupuntahan ko. Tinanong niya ako kung sino ang lagi kong kasama sa tuwing walang pasok pero wala ako sa bahay. Doon ko inamin sa kanya, Mama Mia. Doon ko inamin sa kanya ang tungkol kay Aya. Nung una ay nalungkot si Ish. Nung una ay may galit akong nakikita sa kanyang mata. Pero ilang saglit pa ay tumahimik siya. Tahimik na tahimik kaming dalawa habang nag-uusap noon. Tahimik na tahimik kami habang hindi ko alam kung papaano ko sasabihin sa kanyang sitwasyon. Alam ko, Paul. Alam kong kahit anong gawin ko, hindi mo talaga ako magugustuhan. Alam kong ang mga mali ko lamang ang makikita mo. Dahil una sa lahat, alam ko naman na hindi mo ako mahal. Alam ko namang napilitan ka lang pumasok sa kasal na ito dahil sa naging sitwasyon natin dati. Kaya hindi kita masisisi. Hindi kita masisisi kung magmahal ka man talaga ng iba. Hindi rin kita masisisi kung mahalin mo siya ng sobra. Anong ibig mong sabihin, Ish? Nandyan na yan, 'di ba?
Nagmamahal ka na? Ang gusto ko na lamang ay maging honest tayo sa isa't isa at wala tayong pakialamanan sa bawat isa. Iibig mong sabihin, tanggap mo ang sitwasyon ko, tanggap mo ang sitwasyon naming dalawa ni Aya. Ano pa nga bang magagawa ko? Alangan naman hindi ko yan tanggapin. Alangan naman na magwala ako. May mangyayari bang iba? Hindi naman dahil nagmamahalan tayo kaya tayo nagpakasal, 'di ba? Hindi mo naman ako minahal. Ramdam ko naman 'yun. At nagpapasalamat ako dahil kahit hindi mo ako mahal noon, ay pinanindigan mo pa rin ang pagbubuntis ko. Hindi mo hinayaan na mapahiya ako sa harap ng ibang tao. Pinanindigan mo ako at malaki ang pasasalamat ko noon sa'yo. At siguro hindi na rin naman kalabisan kung pagbibigyan kita na palayain ang iyong nararamdaman. Oo, Mama Mia, alam kong kakaiba ang sitwasyon naming dalawa ni Ish. Pero alam niya ang tungkol sa aming dalawa ni Aya. At wala na rin namang naging problema yun sa kanya dahil tanggap naman daw niya, Mama Mia. Tanggap na raw niya na kahit kailan ay hindi ko siya minahal. At kahit kailanman ay hindi ko siya magagawang mahalin dahil meron nang nagmamay-ari sa puso ko. At yun nga ay walang iba kundi si Aya. Mama Mia, nung malaman ni Aya na alam na ni Ish ang tungkol sa relasyon namin, sinabi niya sa akin, Mama Mia, na hindi raw pwede na ipangalandakan namin ang aming relasyon kahit natanggap ito ng asawa niya. Unang-una ay bigyan daw namin ng kahihiyan ang aking pamilya, lalong-lalo na ang aking anak. Napakabait talaga ni Aya. Napakabait talaga ng babaeng mahal ko dahil mas inuuna pa niya ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili niyang kaligayahan. Ilang beses ko na ring sinabihan si Aya na magsama na kami sa iisang bubong. Gustong-gusto ko nang umuwi ng bahay na siya ang nadadatnan ko. Gustong-gusto ko nang matulog gabi-gabi na siya ang huli kong nakikita. Na siya ang huli kong nahahagkan at nayayakap. Gustong-gusto ko na ring magigising sa umaga nang ngiti niya ang una kong nasisilayan. Gustong-gusto ko nang mag-umagahan na lagi siyang kasama. Gustong-gusto ko nang maligo araw-araw na siya ang kasabay ko sa banyo. Kaya matagal ko na rin siyang kinukumbinsi, Mama Mia. Matagal ko na siyang kinukumbinsi na magsama kami sa iisang bubong. Pero lagi talaga akong pinaalalahanan ni Ish. Lagi talaga akong pinaalalahanan ni Aya na hindi pwede dahil masasaktan si Ish. At bukod kay Ish ay masasaktan din ang anak naming dalawa. Baka mapahiya raw ang anak ko, Mama Mia, lalo pat nasa elementary na ito nung mga panahon na yun. At siguro ay nakakaintindi na rin tungkol sa mga pinagdadaanan naming lahat. Laging sinasabi ni Ish sa akin, Mama Mia, na nakahanap raw ako ng isang mabuting babae kay Aya. Kailanman ay hindi inaway ni Ish si Aya dahil alam niya. Alam niya na simulat sa pool ay hindi ko naman siya minahal. Simulat sa pool ay nauna ko namang minahal si Aya dahil nauna ko naman talaga itong nakilala. Aya naman, nagmamahala naman tayong dalawa, di ba? Ayoko na kasi na umuwi ng bahay nang hindi ka kasama. Ayoko kasi ng ganito. Magkasama tayo tapos maya-maya lamang ay magpapaalam na ako sa'yo dahil uuwi na ako sa amin. Paul, naiintindihan ko naman ang gusto mo at maniwala ka sa akin. Gustong-gusto ko rin na mangyari yun. Gustong-gusto ko rin na darating ang panahon na magkakasama na tayong dalawa at hindi na maghihiwalay pa sa bawat pagtatapos ng araw. Pero ganun talaga ang sitwasyon natin ngayon eh. Isa pa, ayokong ilabas sa iba itong relasyon natin, hindi dahil nahihiya ako sa iyo, kundi dahil gusto kong protektahan ang pamilya mo, lalo na ang anak mo. Ayoko na kamuhian niya ako at kamuhian kanya bilang ama niya kapag kinantsawan na siya ng iba, kapag
nililibak na siya ng ibang tao. Laging sinasabi sa akin ni Aya, Mama Mia, na maghintay daw kami hanggang nasa tamang edad na ang anak naming dalawa ni Ish. Hanggang sa mas maiintindihan na raw nito ang sitwasyon. Lagi niyang sinasabi sa akin na una raw akong naging ama bago niya ako naging karelasyon, kaya dapat daw lagi kong unahin ang anak ko. Doon naman talaga ang isa sa mga rason, Mama Mia, kung bakit mas minahal ko si Aya. Kung bakit mas hulog na hulog talaga ako sa kanya. Kung bakit mas sigurado ako na si Aya ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda ko. At hindi ko alam, Mama Mia, hindi ko alam kung ano bang ginawa kong napakabuti sa previous kong buhay. At kung bakit ako biniyayaan ng isang napaka-understanding, napaka-mapagmahal, at napaka-maalalahanin na girlfriend sa katauhan ni Aya. Aya is not just my other woman. She is also my best friend, Mama Mia. She is also my human diary. At sa loob-loob ko at alam naming dalawa ni Ish, na Aya is my only woman. Hindi siya other woman sa relasyon ko kay Ish dahil wala naman talaga kaming totoong relasyon. Mama Mia, hanggang sa isang araw ay nakatanggap ako ng parang sabina. Nag-file pala si Ish ng annulment para sa kasal naming dalawa. Hindi ko alam pero walang mapaglagyan ng kasiyahan ang naramdaman ko noon. Tinawagan ko si Ish. Ano, natanggap mo na ba? Tanong niya. Ish, salamat. Salamat talaga. Papalayain kita, Paul. Dahil alam kong yan ang ikakaligaya mo. At alam ko rin na kapag lumigaya ka na, alam ko mahahanap ko rin ang kaligayahan ko. Alam kong darating din ang panahon na magiging masaya din ako. Ish, pinapanalangin ko na magiging masaya ka. Pinapanalangin ko na magiging maganda ang kinabukasan mo. Dahil mabuti kang babae. Dahil mabuti kang ina. At dahil mapagpalaya ka rin. Maraming salamat, Ish. Mama Mia, alam mo naman ang proseso dito sa ating bansa. Hindi naging madali ang process of annulment namin. Pero naging porsigido si Ish. At dahil pareho naman kaming may kaya, ay kinakaya namin ang napakalaking gastusin para sa annulment naming dalawa. Hindi na ako makapaghintay noon na maging tunay na tuluyan ng malaya mula sa pagkakabihag ko sa kasal naming dalawa ni Ish. Sa kasal na wala naman talagang pagmamahal na namamagitan. Sa kasal na ang tanging namamagitan lamang ay ang pagbubuntis niya noon sa anak namin. Hindi ko rin naman pinagsisisihan na nagkaroon ako ng anak dahil mabait naman ang anak ko. At syempre, Mama Mia, mahal na mahal ko siya kaya hindi ko siya magawang pagsisihan na nabuo siya dito sa mundong ito. Sadyang iba lang talaga siguro ang takbo ng kapalaran naming lahat. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, masayang-masaya ako nung lumabas na ang petisyon ng korte na nag-grant na ang annulment naming dalawa ni Ish. Masayang-masaya ako noon. Walang pagsidla ng kasiyahan ko dahil sa ngayon, Mama Mia, ay maipagmamalaki ko na ang babaeng minamahal ko. Sa ngayon, hindi ko na pwedeng pang ikahiya siya at hindi na rin siya mahihiyang humarap sa ibang tao. Mama Mia, na-annul nga ang kasal naming dalawa ni Ish. Hanggang sa lumaki na rin ang anak ko at nasa first year college na rin siya. Si Ish naman, Mama Mia, ay nagpunta na ng Amerika. Kasi may nakilala siyang isang Amerikano nung magbakasyon sila sa isa sa mga pinakamagagandang lugar dito sa Pilipinas kasama ang kaniyang mga kaibigan. At dito sila nagkakamabutihan nung Amerikanong yun at yun ang nakatuluyan niya. At nasa US na rin siya at may sarili na ring pamilya. Ang anak namin ni Ish ay nandito sa akin. Kasama namin siya ni Aya.
Kumukuha siya ng kursong nursing sa isang napakagandang eskwelahan. Maganda rin ang relasyon niya sa kanyang ina. Maganda rin ang relasyon niya sa akin. At ngayon, Mama Mia, ngayon ay masayang-masaya ako na nakikita ko kung gaano ka-close si Aya at ang anak kong dalagang-dalaga na. Oo, Mama Mia, nagpakasal na rin kaming dalawa ni Aya 1 taon matapos mag-grant ang annulment naming dalawa ni Ish. Nung una ay ayaw ng mga magulang ko. Nung una ay hindi talaga sila payag at hindi sila boto pero wala naman silang magagawa dahil ako ang nagmamahal. Siyempre, tinupad ko na ang kanilang kagustuhan nung una na magpakasal agad ako kay Ish kahit na wala akong nararamdaman dito. Kaya sumaya ako nung sa wakas ay natanggap na rin nila ang desisyon kong pakasalan si Aya. Ang desisyon kong pakasalan ang natatanging babaeng minahal ko. Ngayon, Mama Mia, ay parang mag-best friends lamang ang anak ko at si Aya. Ganyan kabuti ang puso ni Aya. Magaling siyang makisama. Magaling din siyang mag-alaga. At ang totoo niyan, sabi nga ng anak ko ay mukhang mas mahal pa siya ni Aya kesa sa akin eh. At nakikita ko rin na mas inaalagaan pa nga ni Aya ang anak ko kesa sa akin. Lagi niyang sinisiguradong may baon ito tuwing pumapasok sa school. Bukod sa perang daladala ng anak ko, syempre dahil allowance niya, ay pinapabaunan siya ni Aya ng pagkain para masiguradong hindi raw ito magugutom sa klase. At kung, Mama Mia, minsan ay natatagalan ng pag-uwi ng anak ko dahil dalaga nga, college na at meron ng mga kaibigan, ay si Aya po ang nagpupuyat para antayin ito. Si Aya po ang nag-aabang sa pagdating nito. Alagang-alaga ni Aya ang anak ko at nakikita ko rin naman na mahal na rin ng anak ko si Aya. Sa mundong ito, Mama Mia, hindi tayo basta-basta dapat nang huhusga. Hanggat hindi natin alam ang totoong sitwasyon. Alam ko nung mga panahon na tinatago pa namin ni Aya ang relasyon namin at may iba nang nakakakita sa amin dahil kahit anong tago nyo naman ay makikita pa rin kayo ng iba. Alam ko na marami ang tumataas ang kilay at nanghuhusga. Hindi nila alam ang buong sitwasyon. Hindi nila alam na tanggap nga yun ni Ish. Ang totoo, Mama Mia, alam ko, kaming tatlo, hindi lang ako, hindi lang kami ni Aya, kundi maging si Ish, ay biktima lamang kami sa maling panahon noon. Sa maling pagkakataon. At sa mga pagkakamali na hindi ko naman din pinagsisisihan dahil nabuo nga noon ang isang napakabait kong anak ngayon. At alam ko na kinailangan ko rin sigurong pagdaanan yon. Kinailangan ding pagdaanan ni Ish yun at ni Aya yun para mag-grow kami at maging mga taong kung ano kami ngayon. Mga mapagmahal sa kapwa, mga hindi mapanghusga. Mama Mia, ang araw ng kasal naming dalawa ni Aya, yun ang pinaka-perpektong araw ng buhay ko. Ano mo? Meron pa nga kaming mga albums dito sa bahay nung kasal namin ni Ish. Dahil gusto ko namang itapon yun pero ayaw ni Aya dahil ala-ala daw yun ng anak namin sa aming dalawa ni Ish. Pero kapag tinitignan ko yun at tinitignan ko rin ang mga pictures ng naging kasal namin ni Aya, ay nakikita akong ibang-iba pala ang ngiti ko noon. Mas masaya ang ngiti ko ngayon kasama ni Aya. Mas siguradong sigurado at mas determinado ang mga mata ko na patunayan sa buong mundo na kami ni Aya ang itinadhana para sa isa't isa. Wala nang mas perfect pa para sa akin na araw nung araw ng kasal naming dalawa. Sobrang perfect yun para sa akin. Ngayon, Mama Mia, ay nagdadalang tao na po si Aya sa pangalawang anak naming dalawa. Masayang masaya po ako sa pagsasama namin. Kaibigan din si Aya at si Ish at kung minsan ay silang dalawa ang nagkakausap tungkol sa sitwasyon ng anak naming dalawa ni Ish. Magkaibigan din kami ni Ish, Mama Mia, at wala na kaming samaan ng loob sa isa't isa.
Nagpapasalamat na lang talaga ako dahil tanggap ni Ish ang naging relasyon namin noon ni Aya. Nagpapasalamat na lang ako dahil tinanggap niya ang lahat ng sitwasyon na meron kami. Mama Mia, mahal na mahal ko po ang pamilya ko. At pinapangako ko pong poprotektahan ko ito. Pinapangako ko po, Mama Mia, na si Aya lang ang babaeng mamahalin ko hanggang sa huling hininga ng buhay ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa lahat ng inyong mga tagapakinig at pati na rin sa iyo, Mama Mia. Maraming salamat dahil sa pagbuo mo ng channel na ito ay may mga taong katulad ko na may kakaibang kwento ng buhay na hinusgahan ng karamihan dati pero nagkakaroon ng platform para magpaliwanag at ikwento sa iba ang naging desisyon naming lahat. Nagmamahal, Paul. Hello, Paul! Kakaiba naman talaga ang iyong kwento ng buhay. Meron naman talagang mga panahon na nabibiktima tayo ng pagkakataon, syempre, dahil nagkakamali din naman tayo, di ba? Pero isa lang talaga ang hinahangaan ko sa'yo. Pinanindigan mo ang mga consequence ng pagkakamali na yon. Hindi mo sinisi si Ish nung nalaman mong may gusto pala siya sa'yo, nung nalaman mo na baka sinadya niya pala na may mangyari sa inyo at sinadya niyang mabuntis mo siya, pero hindi mo siya sinumbatan dahil tapos na ang lahat, nangyari na ang nangyari. At isa pa ang kinabibiliban ko ay talagang si Ish. Napaka-sports niyang tao. Tinanggap niya sa sarili niya na hindi mo talaga siya magagawang mahalin. Siguro na rin dahil sa matagal na panahon kayong nagsama at hindi naman niya naramdaman na minahal mo siya. Yun ang totoong pagmamahal. Sa totoo lang, Paul, napakaswerte mo. Dahil hindi lang isang babae ang nagmahal sa'yo. Siguro nga ngayon may minamahal ng iba si Ish, siguro nga ngayon may pamilya na siyang iba, pero hindi natin may pagkakailang minahal ka naman talaga niya ng totoo dahil nagawa niyang unawain ang naging desisyon at naging sitwasyon mo noon kasama si Aya. Hindi siya nag-iskandalo kahit na ang totoo, kahit hindi mo siya malay, may karapatan naman talaga siya dahil legal siyang asawa. Pero hindi niya ginawa yun. Bagkos ay inintindi niya ang lahat tungkol sa inyong dalawa. Kaya napaka-unfair lang sa part na parang dun sa umpisa ng kwento mo or dun sa kalagitnaan sabi mo magkaiba si Aya at si Ish dahil si Ish ay ganito, barkadista, spoiled brat, parang ganon. Tapos si Aya mabait. Hindi mo nakita na mabait din si Ish. Hindi mo nakita na minahal ka naman talaga niya ng totoo. Kaya napaka-unfair lang sa akin ang part na yon. Pero syempre, kwento mo naman yun. Bakit ko naman pakikialaman? Pero para lang sa akin, medyo unfair ka sa part na yon dahil lang totoo. Naging sobrang bait din naman ni Ish na naging maluwag sa dibdib niya ang pagtanggap sa katotohanan na hindi talaga kayo nararapat para sa isa't isa. Na may mahal kang iba at hindi siya yon kundi si Aya. Masaya ako dahil masaya kaya na ngayon, Paul, pero hindi pa rin maganda yung nakipagrelasyon ka kay Aya nang hindi alam ni Ish, tapos kasal pa kayong dalawa. Pero anyways, naging maganda din naman ang ending, 'di ba? Pinakasalan mo naman si Aya, kaya siguro kung nakapagkumpisal ka na, na-redeem mo na ang sarili mo. Maraming salamat sa iyong pag-share ng iyong kwento dito sa ating programa. Naway, lahat ng mga taong nasa isang komplikadong relasyon ngayon, nasa isang komplikadong sitwasyon, ay makakahanap din ng kapanatagan at syempre ng way o paraan para maging maganda at tama ang sitwasyon na meron sila ngayon. Maraming salamat, Paul, sa pagtitiwala nitong ating programa. Kung nagustuhan niyo ang kwento ni Paul, alam kong marami ang tumataas ang kilay pero marami rin ang may gusto ng ending na ito kung umabot kayo sa parting ito ng ating kwento. Kung nagustuhan niyo po ito, please do like and share, please po. And syempre, please na rin paki-like ng ating kwento at syempre huwag kalimutan na mag-subscribe na rin itong ating channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Kung nakapag-subscribe ka na, thank you talaga sa'yo. Kung hindi pa, please do subscribe and click the notification bell para lagi ka pong updated sa bawat pagkakataon na may video tayong ilalabas dito sa ating program.
At syempre, wag na wag niyo pong kakalimutan na kung may sarili kayong kwento, ibahagi niyo naman po yan dito sa ating channel. Alam kong meron talaga kayong kwento eh. Wala namang taong walang kwento dito sa mundo o walang kwenta at kwento dito sa mundo. Lahat tayo meron. Kaya sana, kung may pagkakataon po kayo na i-share ang kwento ng inyong buhay, type nyo na lamang po and email that to me, mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Meron nga pala akong ibang mga social media accounts. Baka gusto nyo naman akong i-follow doon. TikTok, Thread, Instagram, and Facebook, Mama Mia CDO, or Mama Mia Kagendi, or kapag hindi nyo nahanap yung Mama Mia CDO. Maraming salamat po sa inyong lahat. Enjoy the rest of your day. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Paalam hanggang sa susunod nating kwento.